Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, August 30 na po, 2026, patuloy pa rin po ang pag-monitor natin sa habagat na siya pa rin po nagpapaulan dito po sa kalurang bahagi ho ng ating bansa at meron pa rin po tayong yellow warning sa Ilocos Occidental. Samantalang ito naman pong tropical storm o bagyo na nasa labas ng ating bansa ay lumalayo na po at walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. May panibago din po tayong sama ng panahon na namomonitor dito po sa silangang bahagi po ng extreme northern Luzon at aalamin natin kung yan na po ay magiging panibagong bagyo na papasok po sa loob ng ating bansa. Pero bago ho natin simulan, huwag niyong kakalimutan na kahit lang i-like at i-share yung ating update para mas marami ho ang makapanood. Ngayon, ang habagat po ay nagkakaroon na talaga ng unti-unting paghina. Pero meron po itong paminsan ng pagbugso na umaabot ang hangin sa 62 to 88 kilometers per hour. Kaya marami nagtataka, ang habagat daw ay parang mas malakas pa sa signal number 1 na category ho ng bagyo. Yes, kino-consider natin na mas malakas po ang bugso ng habagat sa signal number 1 dahil umaabot ito sa 62 to 88 kilometers per hour. Sa ngayon naman po, alamin natin yung mga lugar na apektado ngayon ng habagat o ng southwest monsoon. And then i-double check natin ito nga pong sama ng panahon na ito dahil itong tropical storm Nangka ay nasa malayong area na po. Sa area pa rin po ng Metro Manila, sa parte po ng Ilocos Region, sa may Benguet, Abra, Zambales, kasama po ang Bataan, Nueva Ecija, ang Pampanga, kasama po ang Bulacan, ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, ilang bahagi ho ng Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay patuloy po na makakaranas ng cloudy skies. Kitang-kita nyo naman, nababalutan ng ulap na meron pong mga scattered rains and thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi. Tulad na aking sinasabi, nagtutuloy-tuloy naman sana ang paghina ng habagat pero may mga sama ng panahon kasi na nade-develop po dito sa labas ng ating bansa na siya nakakaapekto para mahinto yung paghina po ng habagat o ng southwest monsoon. Tandaan niyo po mabuti, sa loob ng 3 hanggang 5 araw na wala pong pumasok na bagyo o low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility, magtutuloy-tuloy naman po ang paghina ng habagat and then mangyayari po yung sinasabi natin ng monsoon break o pansamantala pong paghina o pagkawala ho ng habagat. Sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon ay patuloy pong maapektuhan pa rin ng habagat o ng southwest monsoon. Pero hindi na po yan kasing lakas nung unang bugso o yung sinasabi natin na enhanced habagat ng mga nakaraan na halos maya't maya oras-oras po ang mga pag-uulan. Sa nalalabing bahagi po ng Visayas at Mindanao, mag-ingat naman po lalo na sa bandang hapon sa epekto po ng mga localized thunderstorms. Ang local thunderstorms natin, meron 2 kategorya, meron pong mahina at merong severe na nagpapaulan ng 1 hanggang 2 oras. Yun po ay may kasama din mga thunderstorms, pagkulog at pagkidlat. At ito naman po, ngayon tignan naman natin, ito po nga nabubuo po ng mga ulap dito. Ayon po sa inilabas ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential sa pagitan po ng August 13, ngayong araw po hanggang sa August 18, may lalapit po, may mabubuo po dito na circulation po ng hangin at ito na nga po yung nakikita natin na yan. So ito po ay magiging medium chance sa category po ng low pressure area at inaasahan po na magkakaroon ng pagpasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa pagitan po ng August 19 hanggang sa 25. Bagamat nakikita naman natin na hindi yan magiging typhoon o super typhoon, still itinuturing natin na banta ito nga pong sama ng panahon nito na mabubuo po malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang isa pang senaryo, posible kasi na itong habagat ay maapektuhan na naman at mangyayari na naman po yung kinatawag natin na rapid intensification. Nangyayari ho ang rapid intensification sa habagat o yung biglaang paglakas ng habagat kapag mayroon pong mga malalakas na bagyo at nakita naman natin may mga tropical storm, tropical depression sa labas ng ating par ay hindi naapektuhan ng habagat. Pero pag typhoon o super typhoon tulad po ng Typhoon Dolphin dito, mabilis na pinalakas po ang epekto ng habagat o ng southwest monsoon. Kaya nga po sinasabi ko, kahit po ang habagat ay humihina, basta may humaharang sa kanya o basta meron na naman mag-trigger dito, matatagalan po ang paghina nito. And ayon po sa ating forecast update, inaasahan na hanggang sa 3rd week pa po ng August, mawawala ang epekto ng habagat hanggat o kapag walang bagyong papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Tandaan niyo pong mabuti na ito pong mga bagyo, meron huyang 5 kategorya. At uulit-ulitin ko po sa
sa inyo, ang unang kategorya natin, ito pong tropical depression na meron pong lakas ng hangin na 55 to 62 kilometers per hour. Ang category 2 naman natin ay tinatawag po na tropical storm. Category 3, severe tropical storm. At yung category 4 naman, ito po yung typhoon at super typhoon category. Karaniwan ho, lahat ng mga super typhoon o typhoon po ay lumilihis po dito sa North Luzon, no? At yung mga mahihinang bagyo naman ay nabubuo karaniwan dito na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Minsan ho, no, doon sa inilalabas ng pag-asa ng tropical cyclone threat potential ay wala yung lumalabas na bagyo. Kaya nga po kinakailangan lahat po ng mga ulap na ito ay ating minomonitor at binabantayan. And dito sa parte, kaluran ng bahagi ng ating bansa, ito po yung habagat. Nakikita nyo naman kahapon, naging klaro na ito, pero nagkaroon po ulit ng bigla ang pagbugso. Tandaan nyo ho, no, uulitin ko, ang lakas talaga normally ng habagat ay nasa 35 to 50 kilometers per hour. Pero kapag bumugso yan, umaabot po yan ng 62 to 88 kilometers per hour. At minsan, nasasamahan pa po yan mga malalakas po na pagkulog at pagkidlat. At kung mapapansin nyo, kapag huminto naman ang epekto ng malakas na habagat, for example, nagpaulan siya ng sobrang lakas, nagkakaroon po ng moisture o maalinsangan po na hangin. Kasi nga po, itong habagat ay tinatawag din natin na malakas o mainit na hangin ang gagaling po dito sa West Philippine Sea or sa bandang Indian Ocean. So ito po, no, tulad na aking sinasabi, ang susunod po na bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility ay tatawagin pong bagyong Neneng. So wag po kayong malito dito po sa tinatawag natin na tropical cyclone o tropical storm na Nangka. International name po yan. Yung bagyong Neneng hindi pa po napapasok o wala pa po sa ating monitoring system. So summarize natin, pangunahing weather system po natin, habagat pa rin at nagkakaroon nito ng mga pabugso-bugso. Bagamat medyo humihina naman, pero hindi natutuloy dahil sa mga sama ng panahon na nandyan po, no, sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. Paalala ko, lagi hong magdala ng payong, jacket, kapote, kailangan din ng bota, yung mga tatawid, no, sa mga bahaing lugar, kailangan po yan. So yun lamang update natin sa ngayong araw po ng Huwebes, August 13, 2026. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.